Sabi nila, ang pera raw ay ugat ng kasamaan. Pero sa mundong hindi ka pwedeng mangarap ng walang pera, paano kung ang pera pala ang susi sa pag-asa? Oh, anak, kumain ka na ba? Nay, magpahinga ka rin minsan. Anak, kung magpapahinga ako, anong maitutulong ko sa pag-aaral mo? At least dito, di ba? Sigurado yung mga investment na yan, maraming nalulungkong tao dyan. O baka hindi lang talaga natin naintindihan, Nay. Hindi lang tungkol sa pag-aaral ang investment. Tungkol ito sa pagpaplano sa kinabukasan, sa sarili, sa pamilya, at pati na rin sa ekonomiya at mundo. Hindi ba para pumayaman lang ang investment? Hindi, mas lalong para ito sa mga nanganganak. Mara, anong ginagawa mo dyan? Nanay, paglaki ko, yayaman tayo, no? Anak, hindi kailangan maging mayaman, basta sama-sama. Excuse me, ma'am. Paano kung wala kang puhunan? Mara, ang unang puno ay tatanong. Kung alam mo kung saan nilalagay at kahit na maliit na halaga, kahit piso man yan, may patutunguhan yan, Mara. Galing sa Manila, no? Oo naman, lalo na kumain sa iyo. Naku anak, marami na tayong mabibili niyan. Nay, mas maganda kung i-invest natin ito sa negosyo. Nay, magtiwala ka lang. Akala ko dati, ang investment ay para sa may sobra. Pero natutunan ko na ito pala ay para sa may pangarap. Kapag may kaalaman tayo sa tamang pag-iipon, matalinong pag-invest at responsableng paggamit ng pera, hindi lang tayo yung mayaman, nagiging handa tayo para sa mas sustainableng bukas. Sa bawat pisong inaalagaan natin ngayon, may isang pamilyang umaasang giginhawa bukas. Ang tunay na yaman ay hindi kung gaano kalaki ang hawak mo, kundi kung gaano kahusay mong pinapalaki ang maliit na meron ka.